pagbubuo ng kasong kriminal. Dahil po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena. Attorney Vic Rodriguez naglabas ng bagong pahayag patungkol sa BICAM report. Listahan ng technical group ng Senado at Kongreso gustong malaman. Nagpahayag na nga si Attorney Vic Rodriguez sa ginawang panglilihis sa issue ng BICAM reports. Una nang sinabi ni House of Representatives Stella Quimbo na ang mga nagdagdag ng mga kulang sa BICAM reports ay ang both technical group ng Kamara at ng Senado. Ngayong araw ay nag-request nga si Attorney Vic sa Kongreso at Senado upang makuha ang mga pangalan ng mga taong sinasabi ni Stella Quimbo na siyang nagpuno ng mga blanco sa BICAM. Una nang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na hindi nito lulubayan ang issue sa BICAM report, lalo na't ang ginagawa ngayon ng Kongreso ay inililihis nila ang tunay na issue ng bansa laban sa national budget. Lumipas na ang 3 araw ay wala pa rin raw nangyayaring tugon ang mga ito. Matatandaan natin na binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang mga ito upang magpaliwanag sa kasong isinampa ni Attorney Vic Rodriguez at Sid Ungab laban sa national budget ng bansa. Ngayon ay tahimik ang karamihan sa issue ng BICAM reports at natuon raw sa impeachment complaint kay VP Sara ang issue. Kaya ngayon ay nagbigay ng ulat si Attorney Vic upang hindi makalimutan ng mamamayan ang issue sa BICAM reports. Sinabi pa ni Attorney Vic Rodriguez na naghain raw ito sa Korte Suprema ng subpoena upang maipatawag ang mga taong nagpuno umano mga blanco sa BICAM reports. Sinisiguro ni Attorney Vic Rodriguez na talagang maiimbestigahan raw nila at matututukan ang mga issue ito lalo na't nakatuon ang karamihan ngayon sa impeachment complaint kay VP Sara. Ating pakinggan ang buong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Kat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Quimbo na ito raw po ay pinuno, yung blanco ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po ay matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng technical working group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal laban diyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget, sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitista at korap na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena
para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso. Hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines, at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti 300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan, o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi. Kay Van Laces Laquinta, tama ka Van, 32 million Filipinos na pumili at bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte laban sa
215, tawagin na natin sila mga AKAP boys. 250 na AKAP boys or Ayuda boys. Hindi po sila pumirma sa ngalan ng prinsipyo. Sila po ay pumirma sa ngalan ng AKAP at AIX. Si Zermizak Nicosia. Pumirma lang ang mga buhaya dahil sa pera.